pumasok sa damuhan ng anak mo? O ayaw ba niyang maglakad ng diretsyo at kailangan pa magsigsag sa mga guhit sa semento sa daan? Ginagawa ba ng anak mo na obstacle course ang sidewalk pag naglalakad kayo? O baka naman nakita mo lang na bigla siyang tumalon sa bawat ledge o gilid ng kalsada na akala mo may training para sa Olympic Games? O kaya naman, lahat ng poste na madadaanan niyo kailangang hawakan o tapikin. At yung bawat bato sa daan ay dapat sipa-sipain. O kaya naman, minsan pa nga, yung mga cracks na yan sa semento, inilalagay niya na parang may lava sa ilalim na ayaw niyang matapakan. Alam niyo po ba guys na ang batang hindi basta-basta naglalakad ng diretsyo ay lalaki may mataas na motor planning at spatial awareness? Sign po ba yan ng pagiging makulit lang o senyalis lang na matalinong anak mo dahil binubuo niya ang agility at balance? New day, new parenting topic na naman po tayo, mamis at daddies. Welcome nga po pala guys sa day 63 ng serye natin. Pag-usapan naman natin guys itong obstacle course space ng anak mo. Minsan nakaka-stress po kapag nagmamadali ka, pero yung anak mo titigil sa bawat guhit ng semento para lang ilagan yan. Pero po sa totoo lang, ang mga trailblazer moves na yan ng anak mo ay hindi lang basta paglalaro. Yan po ay complex motor planning. Kapag nagsigsag na sila o umiwas sila sa mga guhit, sinasanay na po ng utak nila ang kanilang muscle para mag-coordinate sa environment. Pinag-aaralan po kasi nila ang layo, ang taas, at kung paano i-adjust ang katawan nila nang hindi natutumba. Imbis na pilitin sila maglakad ng maayos guys, hayaan po natin silang i-explore ang paligid. Dahil ang bawat lakad nila ay isang training ground para sa physical intelligence nila. Ikaw mami at daddy, anong pinaka-weird na lakad rules ng anak mo? Yung anak ko guys no, bawal daw pumatapakan ng guhit ng semento dahil bawal daw mahulog sa lava. Kaya ako minsan talon siya ng talon sa kalsada. Comment nyo naman yung trip ng anak mo dyan sa chat box para magtawanan tayo. Ito guys ang mga tips natin para sa mga munting explorer natin. Una, safety first. Pabayaan mo ng anak mo na mag-explore, pero turuan mo siya kung saan ang safe lang gawin ng obstacle course na yan. Example, sa park, hindi sa tabi ng main road syempre. Pangalawa, magdagdag tayo, add challenges. Kung nasa safe na lugar kayo, hamulin mo siya na kung kaya niya ba magsigsag papunta sa puno na yun mula sa kinaroroonan niyo. It will build confidence sa anak mo. Pangatlo, validate the rules. Kung may rules siya, bawal matapakan ng guhit, sakyan mo lang. Nagkakaroon niya ng connection habang nag-exercise siya. Kaya sa huli guys, no, ang bawat sigsag at talon ng anak mo ay hakbang para sa lakas niya at tiwala niya sa sarili. Huwag ka muna mag-scroll. Silipin mo muna ang mga bida-bidang terno at ang mga dresses natin dyan sa Gene and Jen Kids Wear. Alam niyo po ba guys na nakakatulong kayo na makagawa pa tayo ng mas marami pa mga contents dahil sa pagbili at pagtingin sa mga damit natin na yan. Ang mga tela po natin ay cotton linen at cotton spandex na siguradong presko at malambot sa balat ng anak mo na kahit maghapon siya na naglalaro, obstacle course man yan sa park o kung ano man, hindi siya maiinitan lalo pat summer ngayon. More or less 40k all-in-all products sold na po tayo. Napatunayan po natin na trusted brand tayo ng mga mami at daddy. 4.6 na 4.9 ang overall store rating natin. Kampante tayo sa quality ng bawat item. At dahil marami pa po mga upcoming products at designs tayong paparating, i-follow nyo na po ang page natin. Hindi lang po yung item na pinapakita namin sa screen ang best-selling. Marami po tayong variation na swak sa mga anak natin.